So, ito yung unang tanong ko from Mario. Maayos lang tayo ha. Kung gusto mo palitan, tag-limang tanong lang tayo para maayos. Ano? Okay lang Mario? Para maayos. Okay, sige. So, ito yung tanong ko sa iyo, Bro Mario. Sa Jeremias 17:5. Sabi doon, sumpain ang tao. Sumpain. Ayun, tama. Tama ba yung pagkakaturo sa inyo ni Eli Soriano sa talagang yun? Oo, tama. Ito sagot ko sa iyo Ang sabi kasi dyan bro, ganito sumpain ang taong tumitiwala sa tao sapagkat ang kanyang ginawang bisig ay ang laman ng tao. Ibig sabihin doon ng talata, kapatid, hindi naman masamang tumiwala sa tao Huwag mo lang gagawin bisig yung laman niya. Ang ibig sabihin kasi nun, pag ginawa mong bisig yung laman ng tao, pinagkakatiwalaan mo ng buong buhay mo, buong kaluluwa mo, o buong puso mo yung tao kesa sa Diyos. Kaya sumpain. Pero hindi sa amin tinuturo na masamang magtiwala sa tao. Pwede kang magtiwala sa tao. Sa Biblia nga, merong sinabi si Apostol Pablo pagkatiwalaan ng mga kapatid kasi kung titignan mo yung Jeremias ng 17:5 pansinin mong maigi Sumpain ang taong tumitiwala sa tao at ang kanyang ginawang bisig ay ang laman ng tao at siya'y humiwalay sa Panginoon. Ibig sabihin kasi nun, ang aral talaga nun sa diwa, sa espiritu, unang Korinto 2:10, ang aral sa espiritu nun, wag mong gagawing bisig yung laman ng tao. Ibig sabihin nun, yun ang gagawin mo talagang sandalan, takbuhan, yung tao, yung gagawin mong bisig, yung kanyang laman. Ang pakahulugan yan, pagkakatiwalaan mo siya ng buong buhay mo. Sumpain ka, sabi ng Diyos. Pero, hindi naman ipinagbabawal ng Diyos na magtiwala sa tao. Meron kasi nagtitiwala sa tao, may tiwala ka lang. Pero yung totoong tiwala mo sa Diyos talaga, may ganun hindi nyo kasi alam yan sa iglesia ni Manalo kaya ligaw yung iglesia nyo anong problema doon sa 1 Okay, so tapos na yung sagot mo. Mag-next question na ako. Ako naman tatanong. Tapos ka na Palitan tayo. Tanong tayo, bro. Oo. Tanong ko sa'yo, mamaya na. Ako na muna. Para makapakinig din sila. Tapos ka na Doon ba sa inyong iglesia, pinapayagan ba ang mga mananampalataya na manigarilyo at uminom ng alak sa tapat ng inyong iglesia? Pinapayagan o hindi pinapayagan? Ulit. Tanong ulit Malinaw Ito, madali lang naman tong tanong Oo at hindi lang Pinapayagan ba ng mga iglesia ni Manalo, mga ministro ni Manalo, na ang mga miyembro ng iglesia nyo ay manigarilyo sa tapat ng inyong simbahan? Pinapayagan o hindi pinapayagan? Hindi. Yan sagot ko, hindi. Tanong, kung hindi pala pinapayagan at sila'y naninigarilyo sa tapat ng inyong iglesia, yung bang ginagawa ng mga miyembro nyo, kabutihan ba yon o hindi kabutihan para sa iglesia? At sagot ko, hindi kabutihan yun sa katawan. Hindi kabutihan yun. Yan ang sagot ko. Hindi kabutihan. Kung hindi pala kabutihan, pangatlo na, kung hindi pala kabutihan yung ginagawa ng inyong mga membro, hindi kabutihan, sabi mo, ang kanilang ginagawa. Tanong ko sa'yo, dapat pa bang pumasok sa iglesia nyo dahil puro hindi kabutihan ang ginagawa? Dapat pang pumasok sa iglesia nyo? O talagang dapat nang hindi pumasok? Hindi ko nasasagutin kasi... Sagutin mo, pambira naipit na kaagad Hindi na raw sasagot. Kaya pakinggan niya bro, ipitin natin yan. Sabi niya, hindi raw kabutihan ang ginagawa ng mga miyembro. Dahil sumasaway sa utos, siya may sabi, hindi kabutihan. Tanong ko sa'yo, kung hindi pala kabutihan ang ginagawa ng mga miyembro, dapat pa bang pumasok sa iglesia nyo dahil puro hindi na kabutihan ang ginagawa? O hindi na dapat pumasok? Sagot. Sa pangangatawan yung paninigarilyo. Pambira. Brad Mario, ako sasagot sa kanya.
Sige. papayagan pa rin yun kasi sayang ang abulo yan. Kaya pala. Umamin eh, hindi raw Kriminal